Sa ibang balita, mistulang isang masamang bangungot pa rin para sa ilang residente ng Barangay Tabon 1 sa Kawit sa Cavite ang naganap na pamamaril noong Biyernes. At sa gitna ng pagdadalamhati ng mga naulila ng mga biktima, may agam-agam pa rin sa kanilang seguridad ang maraming residente. Mula sa Imo sa Cavite, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, 4 na araw nga matapos yung walang habas sa pamamaril sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite, ay ramdam pa rin ng mga residente doon ang takot. Kakauwi lang daw ng 55 anyos na aircraft mechanic na si Alberto Fernandez na kung alas 9 ng umaga noong Biyernes mula sa kanyang trabaho nang maganap ang pamamaril. Si Alberto ang ika-5 taong binaril ni Ronald Bae alias Bossing. Kwento ni Edith, nakausap pa raw niya ang mister sa telepono at naikwento ang mga narinig na putok ng baril sa labas ng kanilang bahay. Ano sabi niya? Sabi niya, nakakasyam na putok na, nagtatahulan na yung mga aso dito. Sabi ko, o siya, basta pahinga ka dyan, huwag kang lalabas. Tapos binaril yung aso namin, si Whitey. Iniisip ko lang na tinignan niya kasi mayroon kami second floor. Sinilip siguro niya na napansin sa nasa taas. So binaril siya. Nasa tapat lang ng bahay ni Bae, ang bahay ng mga Fernandez. Kaya matapos daw mamaril sa likod bahay ni Bae, kasama si John Paul Lopez, napagbalingan daw ng mga ito ang aso ng mga Fernandez na si Whitey. Napadungaw raw sa kanilang teres si Alberto, kaya maging siya binaril. Kahit may tama, nagawa pa raw makadaan sa mga bubong ng biktima at makahingi ng tulong. Pero binawian din ito ng buhay sa ospital dahil sa tama ng bala sa dibdib. Siguro sa ngayon, okay pa. Hindi ko mala after this. Ano mangyayari sa akin? Good, meron akong mga anak. Patuloy rin ang hinagpis ng pamilya Kaimol, lalo't namatay ang panganay ng pamilya na si Micaela. Sugatan naman ang dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Ken Cedric at Michelle Kaimol na nagpapagaling pa sa ospital. Baga nangyari sa anak ko na nang wala akong nagawa, hindi ko siya natulungan. At sa ganito man lang, ayoko na maulit po ba yun? Hanggat maaari, gusto kong bantayan na sila. Ito ang barangay hall ng Tabon 1, nasa talipapalang ng lugar na narating din ni Bae at Lopez habang namamaril. Nakasara ito ng puntahan namin. Ay palagi naman walang tao dyan at saka usually araw-araw ang barangay tanod. Pag umaga lang nagtatraffic dyan pag may ano. Ay syempre nung nangyari kabarilan nagtatago na lahat. Wala talaga nabantay dyan, minsan lang. Sa gabi yan meron. Paano nagkakaputukan dito? Walang tao dyan. Di wala. Siyempre, alam mo naman ang mga barangay dito, baka natakot na. Ayon sa barangay chairman ng Tabon 1 na tumalo kay Bae nung nakaraang barangay elections dahil daw sa labis na trauma matapos ang insidente, nag-leave daw ngayon ang sekretary ng barangay na karaniwan daw araw-araw pumapasok. Taliwas naman daw sa pahayag ng ilang residente. Agad din daw nilang naiulat sa mga otoridad ang nangyari. Hindi rin totoo kasi noong tumawag sa akin yung aking hepe na i-report na mayroong nagpapaputok ng baril at wala pang casualties noon. Siyempre, looban yun yung 2 to 3 minutes marami nang mangyayari doon, di ba? Nag-uusap pa lang kami sa cell. Mamaya-maya konti, siguro mga 10 to 15 minutes, dumating na yung mobile. Samantala, tinitingnan din na anggulo ng pulisya ang ulat na kaibigan daw ni Bae ang Kawit PNP kaya hindi agad rumesponde ang mga ito. There is no basis to that allegation that Ronald Bae has a close relationship with the authorities or several members of the Kawit Police Station. Mel, ayon nga sa Cavite Provincial Prosecutor's Office na yung tanggapan ay nandito lamang sa aking likuran ay baka bukas na raw nila mailabas yung resolusyon. Kaugnayan, Mel, sa patong-patong na reklamo nga inihain nga kina Ronald Bae at John Paul Lopez. Mangyari kasi, Mel, ay inaaral pa nila yung napakaraming mga ebidensya na inihain nga laban sa dalawang suspect. Yan muna ang latest mula rito sa Imus, Cavite. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.